Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 5, Day 3, ang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad. Patungkol na sa ating pananamit. Mas mauunawaan natin ang ating paksa kung tayo'y makikinig ng maayos sa ating guro. Handa na ba kayo? Kung handa na ang lahat, simulan na natin ang talakayan. Layunin na ipaliliwanag ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad. Panimulang gawain. Tara, i-classify mo ako. May mga larawan na nakapaskil sa pisara, uriin sila kung saan sila kabilang. Para sa gawain sa paglalahad ng layunin ng aralin. Tatalakayin natin ngayon ang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, partikular na sa pananamit. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Pananamit. Ang pananamit ay tumutukoy sa mga damit o kasuotan na isinusuot ng tao upang takpan at protektahan ng katawan. Maaari din itong maglingkod bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, kultura at identidad. Ang estilo at uri ng pananamit ay nag-iiba-iba. Depende sa iba't ibang salik tulad ng klima, okasyon at personal na kagustuhan. Pagbasa sa mahalagang susing idea. Pananamit noon at ngayon. Noon, ang pananamit ay napakahinhin. Sila ay balot na balot. Filipiniana ang katawagan sa kasuotan noong unang panahon na ngayon ay isang kasaysayan na lamang. Ngayon, kung ikay nakasuot ng Filipiniana, iisipin ng mga tao na may dadaluhan kang formal na pagdiriwang. Narito, kasuotan noon. Pananamit noon at ngayon. Noong araw, ang mga kababaihan ay labis na mahinhin at balot ng kasuotan ng kanilang katawan. Noon, hindi pa uso ang internet at social media at hindi pa uso ang sobrang maiksing suot. Sa panahon ngayon, ang laki na ng pinagbago pagdating sa pananamit. Ang isa sa dahilan nito ay ang pag-usbong ng social media, lalo na sa kabataan, dahil sila ay mas madaling maimpluwensyahan ng social media. Narito ang halimbawa ng pananamit ngayon. Makinig mabuti sa sanaysay. Pagbabago sa pananamit noon at ngayon. Noong unang panahon, simple at makukulay ang mga kasuotan ng mga tao.
madalas nakasuot ng barong Tagalog o kamiseta de chino, habang ang mga babae ay nakasuot ng barot saya o bestidang mahaba. Karaniwang din gawa sa koton, pinya o sinamay ang kanilang mga damit. Marami sa mga ito ay tahi sa kamay at isinusuot lamang sa mahalagang okasyon gaya ng kasal, pista o misa. Habang lumilipas ang panahon, nagbago rin ang pananamit ng mga tao. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at pagdating ng iba't ibang kultura, ang mga damit ngayon ay mas moderno at iba-ibang disenyo. Karaniwan nang makakita ng mga taong nakasuot ng t-shirt, pantalon, maong, palda, at damit na may tatak ng kilalang brand. Marami rin ang bumibili ng mga damit sa mga mall at online. Ayon sa mga matatanda, mas konserbatibo at magalang ang pananamit noon. Ngayon, ang ilang kabataan ay sumusunod sa uso kahit minsan ay masyadong masikip ang kasuotan. Gayunpaman, makikita pa rin ang paggaling sa tradisyon sa mga piling okasyon gaya ng kasalan, pista o sa paaralan. Mahalagang maunawaan ng mga bata na ang pagbabago sa pananamit ay bahagi ng pag-unlad ng panahon. Ngunit dapat pa rin isaalang-alang ang kaugalian, kultura at angkop na kilos sa pagpili ng ating kasuotan. Para sa pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sagutin ang mga tanong batay sa binasang teksto. Una, ano-ano ang karaniwang isinusuot ng mga lalaki at babae noong unang panahon? Pangalawa, anong mga materyales ang ginagamit noon sa paggawa ng mga damit? Pangatlo, paano nagbago ang pananamit ng mga tao sa kasalukuyan? Pang-apat, ayon sa mga matatanda, ano ang kaibahan ng pananamit noon kumpara sa pananamit ngayon? At pang-lima, bakit mahalagang isaalang-alang ang kaugalian at kultura sa pagpili ng kasuotan? Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan. Panuto, basahin ang mga sumusunod na pangusap. Isulat ang noon kung ito ay naglalarawan ng pananamit noong unang panahon at ngayon kung ito ay tumutukoy sa kasalukuyang pananamit. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Paglalapat at paglalahat. Para sa gabay na tanong, ano-anong pagbabago sa pananamit ang naganap mula noon at ngayon? Pangalawa, ano ang masasabi mo sa pagbabago ng mga pananamit ng tao? Para sa pagtataya ng natutunan, kulayan ng pula ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng pananamit noon. At kulayan ito ng berde kung hindi. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para gawin ang pagtataya.
ito ang susi sa pagwawasto. Mahusay mga bata! At para sa ating remediation, ang mga bata ay magbibideo o magpapakuha ng larawan habang suot ang napiling kasuotan noon at ngayon. At ipapadala ang output sa messenger ng guro o ipapakita ito sa kanilang guro. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa Makabansa. Sana ay marami kayong natutunan at na-enjoy ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng pagiging mabuting Pilipino. Huwag kalimutang isabuhay ang mga natutunan, magpakita ng malasakit, respeto at pagmamahal sa ating kapwa at sa ating komunidad. Ang pagiging makabansa ay hindi lang natututunan, ito ay sinasabuhay araw-araw.